Hello. Ayan. Good morning, heartmates! Ayan, settle down po muna tayong lahat. Ayan, good morning po. Good morning po sa ating pong online people. Welcome to Heart Community Church where everyone belongs and every heart finds a home. Tayo po ay nasa last Sunday na po ng buwan ng December at last Sunday na rin po ng year of 2025. Tayo pong lahat ay very grateful po sa ating Panginoon dahil minsan pa ay itatawid niya pa rin tayo sa panibagong taon pa. No? At bago po tayo mag-start ng ating service ngayon, tayo pong lahat ay lumapit po sa ating Panginoon. Tayo po ay online na po, so sa mga tao po dito, pwede na po tayo mag-share ng ating live. Please share po ang ating live stream sa ating families, GCs, and sa iba pa mga tao na pwede natin pag-share ng ating live stream. And later, pwede nating i-silent ang ating mga cellphones. So right now, binibigyan ko po kayo ng mga ilang segundo po para po i-share ang ating live stream sa mga taong minamahal po natin. Ayan. And then later po, ipa-flash po natin sa ating screens ang ating mga prayer items po. Pwede po nating sundan. Ayan. Kung na-share na po natin ang ating live stream, tayo pong lahat ay lumapit po sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in Heaven. We are so grateful, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, dahil minsan pa, O God, kami po ay yung tinawid, Panginoon, sa panibagong Sunday, Panginoon. This is the last Sunday, Panginoon, of this year, 2025, Panginoon. We are so grateful, Panginoon, sa lahat po ng bagay, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin ngayong taon na ito, Panginoon. We are very grateful, Panginoon, sa iyo pong pagtatawid, Panginoon, sa bawat buwan, Panginoon, sa bawat lessons, sa bawat challenges, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin this 2025, Panginoon. We are so grateful for your presence, Panginoon, for your provision, O God, for everything, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, sa amin pong iglesia, Panginoon. Kaya ngayon po, Panginoon, dahil last Sunday po ng taon na ito, Panginoon, we will fully, Panginoon, bibigay po amin ng tunay pagsamba po sa inyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang itinataas po namin sa araw na ito, Panginoon. At muli pa, Panginoon, kami po ay pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa mga araw pa po na susunod sa pagtawid po ng 2026, Panginoon, na kami pa rin, Panginoon, ay iyong sasamahan, Panginoon. Dahil we know, Panginoon, na palagi ka namin kasama, Panginoon. And today, Panginoon, we are grateful for everyone na nandito, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Patuloy niyo nga po silang bigyan ng excitement, Panginoon, for this time, Panginoon. Don't let any distractions, Panginoon, come in our heads, Panginoon, come in our minds, Panginoon. But rather, Panginoon, kami po, Panginoon, na ma-excite, Panginoon, sa pagpupuri po sa inyo, sa pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. Ganyan din naman po, Panginoon, sa mga taong nasa online po, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil nakakasama po namin sila kahit online lamang po, Panginoon. Patuloy nga po silang samahan, Panginoon. Give their time, Panginoon, for this very short, Panginoon, na pagsama po sa inyo, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang kanilang pong kabisihan sa kanilang pong mga tahanan, Panginoon. Hinder them from worshiping you, Panginoon. But rather, Panginoon, they will take this time, Panginoon, to listen to you, to worship you, Panginoon, at these times, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, fill this place, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon. Fill this place with your presence, O God. Patuloy nga po kami samahan, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Patuloy ka nga po namin itinataas, Panginoon. Muli pa, Panginoon, patuloy po namin itinataas, Panginoon, ang aming mga prayer items, Panginoon, natin kung show, Panginoon, sa aming mga screens, Panginoon. Patuloy nga po kami samahan, Panginoon, as we follow along these prayer items, Panginoon. Panginoon, para tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba tayong tumayong lahat at palapakan natin ng Diyos? Ayan. Pakibati yung ating mga katabi. Good morning. Pakikamusta ang kanila pong celebrations. And this is our last Sunday for the year. And we are grateful na tayo pong lahat ay magkakasama ngayon. Amen. Amen. Basahin po natin ito. Itong verse po in Psalms chapter 108 verse 4. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin ito? In 3, 2, 1. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Naranasan po natin yung steadfast love. Unfailing, unchanging love ng Panginoon. Amen. Pwede po ba natin minsan pang palakpakan ng Diyos? Totoo na sa buhay po natin, if wala po yung grasya ng Panginoon, ay tunay pong hindi po tayong makakapagpasalamat sa Kanya. Hindi natin mararanasan yung buhay na kahit may problema. Sino po dito yung may problema? Kahit may problema, masaya. Amen. Sapagkat tayo'y nakararanas ng unfailing and unchanging love ng Panginoon. So this morning, pwede ba nating awitin to that the greatness and the faithfulness ng Panginoon ay hindi po nawawala sa ating mga buhay. Amen. Sige po. Kuya. Pwede ba natin tingnan ulit natin yung katabi natin? Huling Sunday na to sabihin mo. Huling Sunday na to kaya i-all out na natin sa Panginoon yung pagpupuri sa Kanya. Wrapping up the year, the whole year. The Lord is so good and so faithful. Kaya po, pwede bang mingiti sa ating mga labi, awitin po natin ito. Your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. Lord, we thank you. You lead me by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember, your people, remember your children, remember your promise, oh God. sabay-sabay tayo, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Awitin natin to, lahat ng mga pinalakas ng Panginoon the whole year. Sumigaw! Your love and justice, God. You use the weak. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Amen. We sing along. So remember, your people, remember your children, remember your promise. sa po. So remember, we know that the Lord, hindi tayo kakalimutan ng Panginoon, for we are His children. your promise, oh God. Let's sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. His grace is enough.
Panginoon hindi nakakalimot dito. And as His children, tayo ay patuloy pong sisigaw sa Kanya, Lord, Your grace is enough. So remember your people. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Let's sing with all our hearts. So remember. Remember your promise, oh God. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Mas malakas na lakpak. Your grace. Grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace. Your grace is enough. Heaven's reaching out to us. Your grace is enough for me. Oh God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For the last time, we are covered by His love. Your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Amen. Are we grateful to the Lord? We are sustained by His grace. And only by His grace we stand. We thank you, Lord. For the last time, let's sing. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Remember. Remember your promise, oh God. Let's start clapping our voices. Let's sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Once more. For me. Your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. For me. For me. Yes, Lord. Totoo po, Panginoon. We are covered, Lord, in your love. Ni minsan, Panginoon, sa buhay po namin, hindi po namin naranasan na kami ay Panginoon na iyong iniwan. There are many struggles, Lord, challenges we've faced this year. Hindi po namin sukat akalain, Panginoon, na still kami ay nakatayo, Panginoon, sa iyong harapan. Kinikilala po namin lahat ng iyong ginawa sa buhay po namin. Masasabi po namin, Panginoon, we never walk alone, Lord. And as we sing, Lord, this new song, we pray, Lord, bawat lyrics, Panginoon, ay mangusap po sa amin. Habang inaalala po namin, Panginoon, kabutihan mo.
sa buong taon, Panginoon. You are with us. And you are for us, Lord. Thank you, Lord. Let's sing. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you were with us. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory, your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful. You are faithful, God. You are faithful. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on your own. You are faithful. You are faithful, God. You are faithful. Let's sing this victory in our lives. We are standing here in the presence of the Lord. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you were with us. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory is your power in us. Stars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. We never walk alone. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God. You are faithful, God. You are faithful. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. For you are faithful, God. You are faithful, God. Let's keep on singing. Never once. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God. You are You're faithful, God. You're faithful, Lord. Lord, we know, Lord, that our walk, Lord, on this earth is not smooth, Lord. We struggle, Lord. We face problems, different kinds of problems, Lord, sa aming mga buhay. Even, Lord, minsan kami pong lumalayo sa'yo.
Pero Lord, kung buhay po namin, pinakita mo, Panginoon, yung awa mo sa amin. Pinakita mo, Panginoon, minsan, Panginoon, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami iiwan, Panginoon. And as we sing, Lord, this song, maalala po namin, ang ginawa mo ay tagumpay, Panginoon, sa buhay po namin. There are scars and struggles on the way. Let's sing. Scars and struggles on the way, but with joy, yes, our hearts can say. Scars and struggles on the way. Yes, Lord, we thank you. Our heart can say. Scars and struggles. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say. Let's shout. Yes, our hearts can say. For the last time, scars and struggles. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say. Yes, our hearts can say. Never once. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on your own. You are faithful, God. You are faithful. Never once. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God. Every step. Every step we are breathing in your grace, and evermore, evermore we will breathing out our praise. You are faithful, God. Let's shout that He is faithful. You are faithful, God. You are faithful. You are faithful. Come on, let's shout that He is faithful. You are faithful, God. You are faithful. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay tapat sa mga buhay po namin. And we thank you, Lord, for every step, Lord. Alam po namin, Lord, hindi mo kami iiwan. And today, church, alam niyo po ba, ang pagsama po ng Panginoon ay hindi po nawawalay sa mga nagtitiwala po sa Diyos. And today, let's sing more of His promises. Let's keep this song as a prayer for the whole year and for the next year, that the Lord will continue bless us, will continue blessing us. He will continue keeping us na malapit sa Kanya. Let's pray as we sing this song. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
lives. Let's claim this in our lives. Let's speak to our lives. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We agree. Let's say amen. 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 Let's sing. Amen. 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 The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Once more, the Lord bless us, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Nangyari nawa, Panginoon. We claim this, Lord, in our lives. As we sing, Amen. 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 So be it, Lord. Amen. Let's raise our voices. Amen. 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 So be it, Lord. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, Lord, in our family and in our future generations, Lord. May His favor be upon you. Oh, yes, Lord. And the children, may His favor. Let's speak it, not just for ourselves, but also to our families. Let's pray for them. Oh, Jesus, we claim this in Jesus' name. May His favor. And 1,000 generations, and the children, and may His favor, and 1,000 generations, the children, and the children, may His favor be upon you. 1,000 generations in the family, and the children, for the last time, let's sing. May His favor be upon you and your family, and your children, and the children, and the children, and the children, and the children.
po ang panalangin namin, Panginoon. We say amen. Let's sing of His presence. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is for you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your reaping and rejoicing. He is for you, He is for me. His presence go before you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in weeping, in your weeping, in rejoicing. He is for you, He is for you. This is our prayer, Lord. Amen. So be it. Mangyari nawa, Panginoon. Let's sing amen. We thank you, Lord. Amen. Let's shout of His favor. May His favor be upon you. Yes, God. And the children, and the children. May His favor be upon you. And the thousand, and the and the children, and the children. For the last time, may His favor be and the family, and the children, and the children, and the children. Yes, Lord. No doubt, Lord, that this prayer, Panginoon, ay napakinggan nyo, Panginoon. At hindi nyo lang nanatiling pinakinggan, Panginoon, kundi, Panginoon, alam po namin, pangyayari mo ito, Panginoon, sa buhay ng bawat nagtiwala sa'yo. We sing, Lord, with confidence that our God is faithful and He is the truth. Ang buhay namin, Panginoon, ay Ikaw. We sing it, Lord, not just for ourselves, but even to our family and to the future generations, Lord. Salamat, Panginoon, sa taong binigay mo po para sa amin. And we welcome, Lord, next year, by your grace, Lord, we will stand. We are victorious in the name of Jesus. Come on, let's clap our hands to the Lord as we thank Him. Oh, Lord, we can contain, Lord, our gratefulness to you. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayo makaupo.
Good morning, heartmates. Good morning sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Lahat po ba tayo ay nakaawit sa Panginoon? Amen. Napakaganda ng ating awitin sa Panginoon. At salamat sa Panginoon. Muli, it's Sunday. It's about giving back sa ating Panginoon. At dalangin namin, Lord, bless these tithes, no? Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon para sa Kanya, para tayo ay makapagkaloob sa Kanya. At alam natin na sa pagkakaloob natin, napapatatag nito yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Amen, no? Napapatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. At naiiwas tayo, no, sa pagiging makasarili, sa materialism, no? Alam natin na ang Panginoon ay tapat sa ating mga buhay. Amen po? Amen. Sige po, pwede na tayo magkaloob sa Panginoon. Yan. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo at manalangin tayo sa Panginoon. Yan. Lord, we praise you, O God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon to give back, Panginoon. Hindi man sapat, hindi man lahat, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa bawat puso na nagkaloob sa iyo, aming Diyos, meron pong kagalakan. Meron pong pagnanasa, Panginoon, ng mga kaloob na ito ay magamit para sa iyong iglesia, para sa mga paghayo pa na gagawin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na habang ang mga araw, Panginoon, ay lumilipas, samahan mo kami, Panginoon. Alam namin, Lord, sa mga pangangailangan namin, tunay nga na ikaw ang nagkakaloob. Ito ay nagiging sapat, Panginoon, sa aming pangangailangan, O God. Kaya naman po, Ama, sa bawat isa po sa amin na naririto, O Lord, lagi mo po kaming paalalahanan, Panginoon, na sa mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Tulungan mo kami na tuwing darating, Lord, ang linggo, Ama, meron kaming handa na ipagkakaloob sa iyo, Panginoon. Lagi po, Ama, na ang pusong ito ay nananabik, Lord, na ibigay yung portion ng biyaya na natanggap namin sa iyo, O Lord God. Sa bawat hanap buhay po, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, alam namin, Lord, na ito ay para sa iyong layunin, Panginoon, sa amin dito sa lupa, aming Diyos. Sa mga estudyante, Panginoon, Lord, tulungan mo rin po sila, Panginoon, na hindi porket estudyante, Panginoon, ay hindi makakapagkaloob sa iyo, Panginoon Ama. Katagpuin mo ang puso ng bawat isa, Ama. Alam namin, Lord, na merong kang gagawin sa bawat isa sa amin, aming Diyos. Dalangin po namin, Lord, na ang mga kaloob na ito ay tunay nga, Lord, na magamit para sa iyong kapurihan, para sa iyong ikalalawak pa, Lord, ng gawain ng aming iglesia, Panginoon. Kaya naman po, bless mo po ito
ang bawat kaloob na ito at i-bless mo po ang bawat isa na nagkaloob sa iyo, O Lord God. At patuloy, Ama, na ang kagalakan sa aming mga puso ay lagi naming mararanasan, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Kayo po ang madakila, maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Good morning everyone. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon?
At sa umagang ito, bago tayo dumako sa ating panghuling mensahe sa loob po ng taong 2025, tayo po muna ay inanayahan ko po na manalangin para po sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Pwede ba nating tawagin yung mga nag-celebrate ng kanilang birthday? Nag-celebrate at mag-celebrate ng kanilang birthday, lapit po sa harapan. We're going to pray for you. Okay, it is very important na napapanalangin natin. Nang sa ganon, yung blessing ng Lord, ma-receive natin sa taong 2026. Sige, lapit po tayo. Tatayo lang naman. Hindi naman po kayo mag-message, don't worry. Okay? Wala pong hindi po namin kayo kukunan ng statement. Okay? Sige po. Si Klang, lapit na ikaw. Pray tayo, Klang. Sige, dyan na lang. Sige po. May invite everyone to stand up at tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. At minsan pa, iunat po natin ang ating kamay sa kanila, simbolo ng paglapit natin sa Diyos upang sila ay pagpalain at sagutin ng Panginoon ang mga desires ng kanilang mga puso. Let's pray. Let's bow our heads and let's pray. Hallelujah, Father in heaven, once again, Lord Jesus, we glorify your name and we honor you this day, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, as we celebrate, Panginoon, yung mga celebrant po namin, nag-celebrate at mag-celebrate pa lang, Panginoon, ng kanilang kaarawan. Lord, alam po namin, Lord, na marami kang gustong nais para po sa kanila at marami kang pagpapalang gustong ibuhos po sa kanila. Lord, kaya naman Lord, hindi ko na po sila isa-isahin. Kilala mo ang bawat isa. Ang dalangin po namin, O Diyos, kasama ang inyong pong Santong Espiritu, ay patuloy kang mangusap po sa kanila at ipaunawa mo, Panginoon, na ang karawan ay hindi lamang pagdagdag ng taon, bilang ng taon, Panginoon, nagdagdang edad lamang sa kanila. But rather, ito po ay panibagong alaala, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa kanila, na ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ay tunay nga pong mabuti sa kanilang buhay sa araw-araw. And we know, Lord Jesus, marami po sa kanila ang nagnanais na makamit ang desire ng kanilang mga puso. Kaya naman, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na makapangyarihan, Lord, i-grant mo po ito. Hanggat maaari, Panginoon, i-grant mo yung mga bagay na hindi po makapagpapalayo ng kanila pong relasyon sa iyo. But rather, O God, through that kind of blessing, O God, ay mas makita po nila na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at maging dahilan po ito para mas lalo po sila magtiwala at tumalim ang pananampalataya sa iyo. Lord Jesus, iwaksi mo sa kanila, Panginoon, anumang karamdaman na pwede po nilang ma-encounter. Iwaksi mo sa kanila, Panginoon, yung mga bagay na hindi po namin inaasahan at ayaw nilang mangyari sa kanilang buhay. But rather, let your protection, let your power be upon them, Panginoon, Lord Jesus, at ma-experience po nila yung lubos na pagpapala, Lord, sa kanilang kaarawan at higit sa lahat, Panginoon, sa pag-aantay, Panginoon, ng taong 2026 for another birthday, Panginoon, ay pagkakatiwala mo sa kanila. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na kumikilala sa iyong kapangyarihan na ikaw po yung patuloy na gagalaw, Panginoon, sa bawat isa sa mga kapatid po namin nagdiwang ng kanilang kaarawan. Kaya Lord, we thank you, Jesus, and we praise you, Panginoon. Sa iyo lang ang kapangyarihan, sa iyo ang kalawalatian, sa iyo ang karangalan, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay sabi ng Amen. Palakpakan po natin yung mga nag-birthday. Picture tayo. Picture muna. Magpapadali. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Praise God. Palakpakan po natin yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Okay, alam niyo po, sabi ko nga kanina habang kami po ay nag-pray kaninang morning prayer natin, I am so excited sa pagharap sa 2026. Though we know yung battles natin, we have our own battles sa bahay, sa tahanan, and even yung church journey natin, yung faith journey natin, is maraming battle. Tingin mo yung sa katabi. Tingin sa katabi. But one thing is for sure, yung pinakamagandang nangyari sa taong 2025, okay? Listen to this, makinig ka sa akin. Nandiyan ka pa rin lumalapit, nagpapatuloy sa Panginoon. Okay? At dahil yan, palampakan natin ang ating mga sarili. And for sure, hindi ka lang ngayon magtatagumpay, but rather pagtatagumpayan pa natin ang 2026 na ating harapin. And hopefully, harapin natin yung 2026 na magkakasama. Pwede ba yan? Magkakapatid sa pananampalataya. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sasamahan kita hanggang dulo. Okay? Sasamahan kita hanggang dulo. Okay? Kapit-kapit lang tayo. Kaya naman, without further ado, ating pong pakinggan. Ano pala? Year-end midweek recharge po natin. Via online po tayo, wala po tayong on-site kasi yung for protection, baka mamaya meron po maputukan sa inyo, ayaw naman po natin yun. Kaya naman, please, this will be our last prayer meeting
online. Pwede mo bang tapikin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, nawa, makasama ka namin. It will be our last prayer meeting, ha? Online po ito. Anong oras po ito, mga kapatid? Kasi baka akala natin 7, may mga umati ng 7, wala na pong online nun. Alas 5 po ng hapon, 5 p.m., okay? Alas 5 ng hapon, yun, alas 5 ng hapon. Year-end midweek recharge. We're going to talk about, okay, isasettle natin ng ating puso, paano ba natin nahaharapin yung mga challenges ng 2026. Ang tanong, ready ka bang tanggapin yung challenge ni Lord para sa 2026? Okay, kasi kung hindi ka ready, mahihirapan tayong mag-move forward. Malamang sa malamang, puro hurt, puro bitterness yung dala ng ating mga puso. Mas magandang mag-move forward tayo na walang ganong klase. Walang klaseng bitterness, bigat sa ating mga puso, and for sure, mas matalo tayong makapagpapatuloy sa ating Panginoon. Amen? And don't worry, hindi ka naman mag-isang haharap doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. Okay? Kasama mo ang ating Panginoon. Okay. Sige po, without further ado, let's talk about, pag-usapan po natin ngayon sa umagang ito, ang ating pong huling mensahe. Okay? Huling mensahero ba? Huling mensahero rin? Hindi pa. Okay? Kasi we were planning, nag-usap kami ni Ninang Beng, kasi sobrang saya nitong preacher natin. We were planning na bilan siya ng picture, yung may magandang po-photoshop talaga natin. Pwede ba yun? May langit-langit, request niya may kalapate. Siya po nag-request na, no? So, okay ba lang yung picture natin? Ayan. Joke lang po. Sige po, without further ado, tawagin po natin ang ating mensahero. Walang iba kundi po ang ating youth pastor, Pastor Omar Gutilban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe, ang ganda ng entrance ni Pastor sa akin, ha. Pero gusto ko ngayon yung may picture tapos may kalapati po ako sa likod. Kasi gusto ko nauna na, matatapos yung taon. Yan po, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Sige po. Kamustahin po natin yung ating mga kapatid. Alam ko pong na-miss nyo po yan. At napuyat po yan sa Christmas. Sino dito mga puyat? Parang di tayo nagpuyat, no? Salamat sa ating Panginoon, no? Konti na lang po, 3 days na lang. At matatapos po itong taong ito. At makita po natin po, bago po matapos itong taong ito, yung blessing na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Yung mga bagay na pinaranas sa atin ng ating Panginoon. Kung babalikan natin simula January hanggang sa matapos itong December po nito, nakita po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Parang hindi po, Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay mag-aral po ng salita po ng ating Panginoon. At aralin po natin, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Sige po, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus po, Panginoon. Salamat sa inyo po, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon. Na patuloy niyo pong ipinaranas sa amin po, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat dinako niyo po kami, Panginoon, sa huling Sunday po, Panginoon, itong taon ng 2025 po, Panginoon. At maranasan palalo po, Panginoon, ang pagpapala na nagbumula sa inyo po, Panginoon. Ang inyong pagmamahal, Panginoon, Lord Jesus, inyong pagkilos, pagdakila po, Panginoon, sa inyong pangalan, Lord Jesus. Hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito po, ay mas lalo kaming matuto po, Panginoon, sa inyong salita po, Panginoon. Dala-dala po namin, Panginoon, yung salita sa aming buhay po, Panginoon. Na matatapos itong taong ito po, Panginoon, na ikaw ang tinitignan, ikaw po, Panginoon, ang sinusundan po, Panginoon, at patuloy na naglilingkod po, Panginoon, Lord Jesus, sa Diyos na naligtas sa amin, sa Diyos na nagbigay ng buhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon, Lord Jesus, ng buhay na walang hanggan at mapalaya sa aming mga kasalanan po, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod, Panginoon, upang ihayag ang inyong salita, ang nais niyo pong matutunan namin at yung pagpapala na aming marireceive sa umagang ito po, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng verse po nito at patuloy po nagbibigay po sa atin ng motivation po para po sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Sabi ko nga po, kung titignan po natin, simula po na nag-start po tayo sa panambahang ito at makita po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Simula ng akala natin ang hirap simulan, pero dahil po sa pagkilos ng ating Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, eto po tayo ngayon, matatapos itong taong ito po, nakita po natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon na tayo pa ay kanyang sinasamahan. Amen po ba? Etong 1 Corinthians po, chapter 15, kinukwento dito, sinasabi dito ni Apostol Pablo po, na lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa po natin, lahat ng nasaad, lahat ng sinabi po ng ating Panginoon, ito po ay hindi po nasasayang, o ito po ay hindi, walang value, ito po ay hindi nababaliwala.
kundi mangyayari at mangyayari po ito lahat ng pagpapagal na ginagawa po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po sinabi niya itong 1 Corinthians chapter 15, verse 58, na huwag kang mapagod na maglingkod sa Panginoon. Amen. Kung sa Tagalog po, sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen po ba? Ang lahat ng ginagawa po natin paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po ito nasasayang, hindi po ito nababalwala po sa ating Panginoon. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, tuloy lang sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen. At gusto pong iwan po sa inyo ito at maging tatak po sa atin ito bago po at lolobin ng ating Panginoon, no? Makatungtong po tayo ng 2026. Maging remember po sa atin ito. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, With God, Nothing is Lost. Amen. Sa ating Panginoon po, ay hindi po nababaliwala yung paglilingkod, pagsunod natin sa ating Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin, lahat po ng pagsasakripisyo po natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon, hindi po ito nasasayang. At ito po ay mayroong nangyayari po sa ating Panginoon. Sabi dito, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ito ay hindi talo sa atin. Akala natin minsan, no, kapag nagpagal tayo sa ating Panginoon, parang maraming bagay na inaawas, maraming bagay na nangyayari, maraming bagay na parang nagiging limit na lamang yung buhay mo. Pero hindi, mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, pakatandaan po natin, ito yung bagay na hindi tayo matatalo. Kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, sa umpisa pa lang po, tagumpay na po tayo. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo dito? Na kapag nakita po natin sa buhay natin, na kapag pala sinunod natin ng ating Panginoon, tagumpay na tayo. Amen. Walang talo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kapag ang buhay natin ay siyang pinagkatiwala natin sa ating Panginoon at ipakita ang buong pagsunod sa Kanya, ito ay hindi po mababaliwala sa Panginoon. Minsan marami tayong nagagawa, maraming nauubos natin yung oras natin sa pagtatrabaho, nauubos natin yung oras natin sa mga bagay na pansarili natin. Pero minsan po pagod ang dulot po nito. Pero kapag sa Panginoon tayo naglilingkod, kahit anong ubos yung oras natin, kahit anong bagay na ginagawa natin sa ating Panginoon, alam natin ito po ay tagumpay sapagkat sa Diyos tayo naglilingkod. Amen po ba? Kaya napakaganda po itong verse na po ito na nagpapaalala po sa atin na walang talo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mas tignan natin ito ng mabuti sa ating mga buhay. Amen. Check natin lagi yung puso po natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Check natin palagi na kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, alam mong mayroong patutunguhan ang ginagawa mo sa Diyos. Amen po. Sabi nga, bago matapos ang taon na ito, mabatid natin na ang pagsunod sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi kawalan at hindi ka talo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talo sa paglilingkod sa Panginoon. Pagod lang. Hindi, joke lang po. Tuloy po tayo. Sabi dito, 3 things to remember when serving God. Ito po yung 3 bagay po na iiwan po natin sa Sunday po na ito. At nawa po ay mas makita po natin. Maging tulong po sa atin sa pananampalataya natin, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Unang bagay po, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58a, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Unang bagay po, sabi po dito, serve God without compromise. Sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, huwag nating hayaan na yung paglilingkod, pagsunod natin sa ating Panginoon, makompromise ng mga bagay na nangyayari po sa buhay po natin. Mga bagay na suliranin, mga bagay na hindi natin ninanais na mangyari po sa atin. Dahil dito ay nagiging dahilan para tayo huminto, nagiging dahilan para makita natin sa buhay po natin kung tutuloy pa ba tayo o hindi sa pagsusunod natin sa ating Panginoon. Pakatandaan po natin mga kapatid, mga kabataan tuloy, nasanay sa yun. Pakatandaan natin mga kapatid, tingnan natin na mabuti na itong paglilingkod po natin dapat hindi natitinag sa Diyos. Dapat mas nakita po natin na yung pagpapatatag, yung mas lalong pagkapit natin sa ating Panginoon na hindi ka nagpapayanig sa pagsunod mo sa Panginoon. Ano mang problema yan? Ano mang bagyo na pinagdadaanan natin sa ating Panginoon? Nakala natin wala nang sagot. Yung pipili mo ba, susunod pa ba ako sa Panginoon o uunahin ko itong problema na ito? Susunod pa ba ako? Maglilingkod pa ba ako sa ating Panginoon? Ang bigat na ng dinadala ko. Pero tingnan natin mga kapatid, ano man yung mga bagay na meron kang daladala ngayon, kapag pinagkatiwala mo yan sa ating Panginoon, at hindi yan naging excuse sa pagsunod mo at sa
sa atin ng ating Panginoong Hesus, makikita mo yung buhay na nararapat para sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Sabi nga dito, even hindi maganda ang nangyayari sa personal na buhay mo na nagpapatuloy ka pa rin sa pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Sabi po dito sa Colossus chapter 2 verse 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ito po, dito makikita po natin na si Apostol Pablo, alam niya kung gaano kahirap na maglingkod sa ating Panginoon. Alam niya Apostol Pablo na hindi talaga ganun kadali na sumunod sa ating Panginoon. Marami kang iiwan, marami kang bibitawan, at marami kang hindi na magagawa sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo. Isalig ninyo ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesus. Iasa ninyo ang buhay ninyo sa ating Panginoong Hesus at lagi kayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin. Hindi dapat nakakompromise yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa t-shirt natin ni Pastor, no excuses sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Minsan tayo mga tao po talaga, natural na po sa atin na maraming excuse. Natural na po sa atin na talagang meron tayong dahilan para hindi gawin yung mga bagay, lalo na kapag hindi natin nagugustuhan. Pero sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, walang dahilan po para hindi ito gawin. Amen po ba? Walang dahilan para hindi mo ibigay yung para sa ating Panginoong Hesus. Unang-una, naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Naranasan natin, nakita natin sa nung unang December, di ba, ng first Sunday natin, nakita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon, yung grasya niya po sa atin. Nabuhay ang Diyos para sa atin. Nabuhay ang ating Panginoon para ibigay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Hindi nag-i-excuse ang Panginoon. Diba? Wala siyang excuse na ibigay, ialay ang buhay niya, saluhin lahat yung mga palo para sa atin na makasalanan na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Hesus. At ganun din po tayo mga kapatid. Naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ibalik natin yung tunay na paglilingkod po sa ating Panginoong Hesus. Lahat po ng mga sinabi ng ating Panginoon, mga pangako na binitawan sa atin ng ating Panginoon, lahat po yan ay totoo at mangyayari po sa buhay po natin. Yes po, sa mundong ito talaga, marami kang pagdadaan. Pagising mo pa lang, di ba sabi nga sa mga bata, pagising mo pa lang, problema na. Anong ulam? Anong pa yung uniform ko? Problema na, di ba? Anong ulam ko susunod? Ano baon ko? Minsan pag wala kang baon, di mo alam kung papasok ko o hindi. Di ba? Pero pakatandaan po natin, kahit ganun man kahirap po, mas tignan po natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sige, patuloy po tayo. Sabi dito, true service to God means staying faithful even when it is hard. Staying faithful kahit mahirap. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapatinag sa paglilingkod mo sa Panginoon. Lagi kang magtapat at magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, sabi dito, talagang sa Diyos natin isasalig ang buhay natin at pinapatibay ang pananampalataya natin sa Kanya. Ang sabi sa Colossus chapter 1, verse 23, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Napakaganda po, kung titignan po natin yung buhay po niya po sa Pablo. Siya po yung tao na sa una po ay layo talaga sa ating Panginoon. Siya po yung tao na isa sa pumapatay ng mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Pero yung naranasan niya yung pag-ibig, naranasan niya yung pagkilos ng ating Panginoon, siya yung ginamit ng ating Panginoon. At nakita natin yung paglilingkod, pagmiministeryo ni Apostol Pablo, walang angal sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Walang pagrereklamo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi nako-compromise yung pinapagawa sa Kanya ng ating Panginoon. Mas lalong tumitibay. Sa panahon, sabi niya nga, sa panahon na siya daw po ay mahina, mas lalo siyang lumalakas. Kasi mas nakikita niya at nararanasan niya, nakasama niya ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Na lahat ng natutunan niya sa ating Panginoon, lahat ng salitang narinig niya sa ating Panginoon, ayun yung nagpapatibay sa Kanya upang mas lalo pang maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Upang hindi maging dahilan nito, mga problema, mga pinagdadaanan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, kung hindi niyo po nakikilala, siya po ay nakagat ng ahas. Nakagat ba o natuklaw? Nakagat na pala yun. Natuklaw ng ahas.
paalon-alon sa dagat, di ba? At lagi pang papatayin. Pero yung minsan, hindi siya tumalikod at hindi na-compromise yung panawagan niya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Maging ganun din po tayo, mga kapatid. Kagaya ni Apostol Pablo, as nakita niya yung paglilingkod niya sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na maagaw o mawala sa atin itong pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon na siya po ay ating mapaglingkuran. Amen. Huwag nating hayaan po. Nandyan ka na, nandito na tayo sa iglesyang ito, sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Bigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan natin yung paglilingkod na nararapat po sa Kanya. At huwag nating hayaan itong mawala. Hayaan natin na magtuloy-tuloy po ito na paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? 3 days na lang, mga kapatid. Kung loloobin ng ating Panginoon na mabot tayo sa 2026 at tatalong ka sa December 31, di ba? Para lumaki ka. Ibigay natin at lagi natin pakatandaan na bago ka tumalon, isalig mo yung paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sabi dito, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Ngunit kapag sa Kanya tayo tumingin, kakayanan natin ito. Amen po. Naniniwala tayo, mga kapatid. Hindi talaga ganun kadali na maglingkod sa ating Panginoon. Pero kapag ang mga mata po natin ay nakapokus po sa Diyos na nagligtas po sa atin, kakayanan natin ito. Sabi dito, sa 2 Thessalonica, chapter 3, verse 3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Amen. Kay buti ng ating Panginoon, no? Hindi nga tayo pinabayaan. Hindi nga tayo iiwan mag-isa. Hindi nga tayo hayaan na ikaw lang yung maglumaban, ikaw lang yung maglingkod, ikaw lang yung gumawa sa pagmiministero natin sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang magpapatatag sa atin. Siya ang mag-iingat po sa atin sa lahat po ng pagkakataon na mayroon po sa buhay po natin. Sapagkat sa ating paglilingkod sa Diyos, siya ang ating kasama. Amen? Hindi nang iwan ng Panginoon, lagi siyang nandyan para sa atin. Yung katabi mo, iiwan ka niyan. Mamaya, joke lang. Pero ang ating Panginoon, hindi ka iiwan. Ang mundong ito, iiwan tayo. Maraming pwedeng mawala. Maraming pwedeng maalis sa atin. Pero ang ating Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoon, pangako ng ating Panginoong Hesus, hindi po ito mawawala po sa atin hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Ay ipapakita at papakita niya po sa atin ito. Amen po ba? Amen. Sige po, tuloy po tayo. Ang sabi po dito sa pangalawang bagay po, 1 Corinthians chapter 15, verse 58b. Always abounding in the word of the Lord. Pangalawang bagay po. Una po ang sabi, serve God without compromise. Pangalawa, serve God with endurance. Sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus, kapag tumatakbo ka na, huwag ka nang tumingin sa likod. Tignan mo ang ating Panginoong Hesus. Tignan mo yung paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus. Tapusin natin hanggang dulo yung pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Maraming bagay man ang iyong dadaanan. Napadaan ka man sa hams, patalbog-talbog. Pero tutuloy ka pa rin na maglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga dito, kapag sinabi nating endurance, ito yung kakayanin natin lahat ng bagay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka mamimili. Kapag okay ka, doon lang ako maglilingkod sa Panginoon. Kapag okay, masaya ako, doon ko lang ibibigay yung the best sa ating Panginoon. Kapag wala akong problema, doon lang ako maglilingkod sa ating Panginoon. Pag sinabi pong endurance, kapag sinabi po dito na magtuloy po tayo, magpakasipag po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, walang pinipiling araw po yan. Walang pinipiling pakiramdam po yan. Ano man yung pakiramdam po natin, maglilingkod tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ang problema, lagi tayong masama yung pakiramdam. Yun yung problema doon, no? Laging tulala. Pero, tignan natin to mga kapatid. Kung sa Tagalog, ang sabi, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yung word na palagi, ibig sabihin, walang stop doon. Walang pinipiling araw. Kundi palagi nating sinisipagan na maglingkod po sa ating Panginoon. Ini-endure po natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Gusto ba natin to mga kapatid? Amen. Sige po, pabuti po ng ating Panginoon. Sabi dito, nagtutuloy sa lahat ng pagkakataon para sa Diyos. Lagi natin pakatandaan, kapag naglingkod ka sa Panginoon, ay yung talagang mainam at the best na paglilingkod sa Diyos. Kasi the best yung natanggap natin sa Panginoon eh. The best yung naranasan natin sa ating Panginoon. Kaya kapag naglingkod din tayo sa ating Panginoon, hindi dapat tira-tira.
Hindi lang yung may time ka para maglingkod sa Panginoon. Hindi, mga kapatid. Sa araw-araw ng buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon, itong buhay natin dapat maging buhay na paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi nga, di ba, pag tinanggap natin si Kristo, hindi na tayo yung may-ari ng buhay natin. Kapag nasa atin si Kristo, siya na yung nasusunod naghahari sa ating buhay. Kaya dapat, mas binibigay natin to. Pinagkakaaloob natin sa ating Panginoon, yung paglilingkod na the best para sa Diyos. Amen? Tanong, the best ba yung paglilingkod na binibigay natin sa Panginoon? Amen? Amen. Kaya kung mga kapatid, hindi pa matatapos ito, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sa ating Panginoon. Kung loloobin ng ating Panginoon na tumutunta sa 2026, ibibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat the best yung natanggap natin sa Diyos na naligtas po sa atin. Amen? Parang ayaw niyo mga kapatid Andiyan pa ba kayo? Amen. Buti may kasama pa po ako. Lagi niyo sa isip kung paano natin siya mapaparangalan sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin. Ang sabi sa unang Korinto, chapter 10, verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa irarangal ng Diyos. Amen. Kung kakain ka man o iinom, di ba? Gawin natin itong karangalan po sa ating Panginoong Jesus. Wag tayong kapag hindi mo gusto yung ulam, joke lang. Gulay. Kahit hindi mo gusto yung ulam, bagoong ano man yan, tuyo nasa harapan mo, gawin mo itong karangalan sa ating Panginoong Jesus. Magpasalamat sa ating Panginoon kasi merong laman, merong laman yung hapag ng lamesa natin. No? Mamaya mali ako sa word. No? Wag nating hayaan na hindi natin mabigay lahat ng karangalan po sa ating Panginoong Jesus. Yun, sabi ko kanina, diba, walang skip kundi dapat laging excellent ang paglilingkod mo sa Panginoon. The best na excellent pa. Diba? Kung meron pang kasunod na excellent, ibigay natin sa ating Panginoong Jesus. Meron pa ba? Wala na. Diba? Kung meron pa, gawin natin ito para sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga, diba, hindi nasasayang ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Si Apostol Pablo, ganito yung tingin niya. Si Apostol Pablo, ganito yung pagtingin niya sa pagsunod niya sa ating Panginoong Jesus. Ano man yung mangyari sa buhay niya, ibibigay niya yung the best na paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niya ang kasama niya ang Diyos sa paglilingkod niya. Amen po? Amen. Sabi po dito, sapagkat ang Lord ang pinaglilingkuran natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang Lord na pinaglilingkuran po natin, siya yung Panginoon ng ating buhay. Amen. Sino po ang Panginoon natin sa buhay mo? Kung alam natin na yung Kristo na sa buhay po natin ay the best at excellent kung magpala po sa atin, maging ganun din po tayo, mga kapatid. Ibigay po natin sa Diyos ang lahat. Sabi po sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sikapin nating mabuti, mga kapatid, na tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon, isang mananampalataya, isang maglilingkod sa ating Panginoon na walang kinakahiya sa pagtaas ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi mo dapat kinakahiya yung Diyos na nagligtas po sa atin. Hindi dapat natin tinatalikuran. Hindi po dapat natin tinatago yung Kristo na nagligtas ng ating buhay. Yung Kristo na nagbigay po sa atin ng bagong buhay. Yung Kristo na nagbigay sa atin ng pag-asa. Hindi po dapat natin tinatago, kundi mas lalong inilalantad po natin. Mas lalo natin inahayag sa buhay po natin. Amen po? Ako dati, nakakalungkot man sabihin, hindi. Kasi dati mananampalataya kasi ako, lalo na sa trabaho, sa mga barkada, mga ganyan. Hindi nila ako nakikitaan ng, meron pala ako, nagdasama pala ako. Diba? Christian pala. Minsan kasi, di ba, alam ko naman, nalaman nyo naman, mga secret agent kasi tayo minsan, mga Kristiyano. Di malalaman na Kristiyano ka pala, makikita na lang, nag-share ka na ng live. Nakikita na lang, ganun na yung ginagawa mo. Amen. Huwag tayong mahiya, kapatid. Hindi dapat kinakaya si Kristo, kundi mas lalong inilalantad natin yung buhay natin na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sabi nga, kung saan man tayo nakatayo, ang ating mga paanan, maging teritoryo po natin ito. Huwag nating paagaw yung Kristo na meron po tayo. Amen po ba? Kaya pinagsisiyan ko naman sa Lord yun. Lord, sorry na po Lord.
Di ba? At ngayon, sinisikap natin gawin maging tapat sa ating Panginoon. Sinisikap natin gawin yung nararapat para po sa ating Panginoong Hesus. Walang dapat ikahiya sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka dapat mahiya na maglingkod sa Panginoong Hesus. Amen. Ibahagi mo si Kristo sa buhay mo. Amen. Sabi dito, sa Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po ba? Huwag na nating iayon yung sarili natin sa mundong ito. Iayon natin dun sa buhay na binigay po sa atin ng ating Panginoon upang mas lalo natin mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Maibigay po natin yung paglilingkod para po sa ating Panginoong Jesus. Bilang isang lingkod ng ating Panginoon, sinisikap dapat natin na makabahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Habang wala pa ang ating Panginoon, habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, sinisikap dapat po natin na makabahagi po sa kaharian ng ating Panginoon, na nabutan tayo ng ating Panginoon na naglilingkod po sa Kanya. Amen. Maabutan tayo ng ating Panginoon na lahat ng ginagawa po natin pagpapagal, nagubos ka na ng time, nagubos ka na ng pera, nagubos ka na ng buhay mo, ang ending, tatalikod ka rin pala. Amen. Titigil ka rin pala. Dahil lang sa sitwasyon na nangyayari sa'yo. Yung problema, nakala mo buhat mo yung mundo, pero sa ating Panginoong Hesus, nasa kamay niya lang. Amen. Kaya mga kapatid, gusto pong iwan po sa inyo to. Huwag tayong patalo sa problema. Yes, ang hirap talaga nun. Problema na nga, pinoproblema mo pa. Diba? Ang hirap talaga. Pero tingnan natin to ng mabuti. Kapag meron kang Diyos, alam mong walang imposible sa Diyos na sinasamba mo. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Yan, nandiyan pa po pala kayo. Kala ko iwan nyo na po. Okay. Wala pa po yung kalapati sa likod ko. Wait lang po. Sige po, sabi dito, next nga po na. Sabi dito, when you remain faithful and unshaken, your service to God will always matter. Amen. Lahat po ng ginagawa po natin, ito po yung nag-remind. Kapag po tayo tapat sa ating Panginoon, hindi tayo natitinag, hindi ka nagpapayanig, ito po ay nagkakaroon po ng kabuluhan sa ating Panginoong Hesus. Huwag mong ipiling. Diba? Minsan pilingero lang po tayo. Parang hindi tayo naiintindihan ng Diyos. Parang walang nangyayari sa ginagawa natin. Piling lang po natin yung mga kapatid. Sapagkat sa lahat ng pagtatapat, paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus, may nangyayari. Nakatatak na sa ating Panginoong Hesus ito. Yung katapatan natin sa Kanya ay lagi pong nakikita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Pangatlong bagay po, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. See, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Sabi nga, with God nothing is lost. 3 things to remember when serving God. Serve God without compromise. Serve God serve God with endurance, and serve God with your whole heart. Amen po ba? Ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, buong puso mong ibibigay, kakaloob sa ating Panginoong Hesus. Pag sinabi mong buong puso, walang kahati dapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kahit anong man, dapat si Kristo lang ang laman po niyan. Dapat si Kristo lang po ang tinitignan po natin. Ang paglilingkod na ginagawa o binibigay natin sa Panginoon, ay ito ay hindi dapat tira-tira lang, kundi buong puso ka naglilingkod sa ating Panginoon. Ibinibigay ang buong pagtitiwala sa Kanya, sapagkat hindi nasasayang lahat ng ginagawa at gagawin mo pa sa ating Panginoong Hesus. Kapag yung puso mo ay nilaan mo na sa ating Panginoong Hesus, ito po ay may mangyayari at hindi nasasayang po. Kung meron man tayong gagawin, kung meron man tayong pagbubuhusan ng oras, pagbubuhusan ng time na in English ko lang, no? Diba? At least, alat hindi kayo nakikinig, di ba? Nagyo ko lang. Di ba? Kung meron man tayong gagawin, ibigay natin para po sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Hebreo, chapter 6, verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa, at ang pagmamahal ng inyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen po. Makatarungan ng ating Panginoong Hesus. Yung pagpapagal mo, yung pagbubuhos mo sa ating Panginoong Hesus, ng lahat para sa iyo, ito po ay nakalaan na para po sa ating Panginoong Hesus.
Amen. Hindi nasasayang to. Sabi dito, talagang susunod ka sa lahat ng pinapagawa ng ating Panginoon. Sapagkat itong pagpapagal na ginagawa natin sa ating Panginoon Diyos, ito ay kanyang nababati. Amen. Hindi ka man makita namin ng mga leaders mo, mga pastors mo, sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus. Sa ginagawa mong ministeryo sa ating Panginoong Hesus, mas maganda, nakikita ka ng ating Panginoong Hesus. Diba? Nakikita ka ng Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Sapagkat ang paglilingkod po sa ating Panginoong Hesus, hindi po siya spotlight. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon, nasa harap ka man, nasa likod ka man, hindi man nakikita yung katapatan mo, yung buong puso mong paglilingkod po sa ating Panginoong Hesus. Kasi alam mo, sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Iwasan natin na hanapin yung papuri ng tao. Mas tignan natin yung papuri ng Diyos sa paglilingkod at ginagawa po natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ganun po ang maging isang mindset po natin sa ating Panginoon. Sabi dito, wholehearted service to God is the seed of eternal blessing. Amen po ba? Kapag naging tapat tayo at buong puso na naglingkod po sa ating Panginoong Hesus, ito po yung nagiging dahilan po ng eternal blessing natin sa ating Panginoong Hesus. Yung problemado ka na, hirap ka na, pero may kapayapaan ka sa buhay mo. Yung meron kang kagaanan na hindi mo alam kung paano mangyayari, paano to gagawin, pero pinagkakatiwala mo sa ating Panginoong Hesus. Alam mo na kapag maglilingkod ka, sasamba ba ako o unahin ko itong problemang ito? Yung time ng Sunday na, Lord, may problema ako, hindi pa ako bayad sa bahay namin, kahit wala akong binabayarang bahay. Lord, marami akong bayarin. Wag na muna, Lord, kunin ko muna tong OT. Diba? Kasi sayang din to. Pero mas tignan po natin, kapag inuna natin ang ating Panginoong Hesus, pinagkatiwala natin sa ating Panginoong Hesus, alam natin na may tugon ng ating Panginoong Hesus. Alam natin yung blessing ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Siya pong makakamtan po natin. Yung kapayapaan, sabi nga ng kapatrabaho ko, yung peace daw, hindi po yan nababayaran. Naniniwala kayo po dito. Kumita ka man na malaki, marami kang mga bagay na nangyari sa buhay mo. Pero kung wala kang kapayapaan, wala din. Hindi po nababayaran yung kapayapaan. Pero makukuha po natin to ng libre sa ating Panginoong Hesus. Ibibigay ay pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Hesus kapag tayo po ay naging tapat at totoong naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Yung kapayapaan sa puso mo, kahit may problema, wala kang pera, di ba? At laging masaya. Hindi kayo nakikinig, hindi nyo alam yung kanta na yun. No? Bata pa lang ako, yun yung kinakanta namin pag nagkakaproblema kami. Laging masaya na maglingkod sa Panginoon kasi alam mo may kapayapaan po na idulot nito sa Diyos. Amen? Sabi po sa 2 Pedro, chapter 3, verse 14. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapan ninyong kayo'y matatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Sa mundong magulong ito, maabutan tayo ng ating Panginoong Hesus na sa Kanya nakatingin. Maabutan tayo ng ating Panginoong Hesus na naglilingkod po at ibinibigay at binubuhos ang buong puso po para sa Diyos na siyang nagbigay po sa atin ng lahat ng bagay. Sabi dito, kundi tapat na namumuhay sa ating Panginoon na may pagsunod sa Kanya. Pakatandaan natin, sa Diyos ang siyang pinaglilingkuran natin at hindi ito basta-basta lamang. Kaya sa lahat ng ginagawa natin karangalan, dapat sa Kanya. Sabi po dito, let your service to God be constant and unwavering, for it will never be wasted. Amen. Tuloy-tuloy po tayo maglingkod sa Lord. Huwag po tayong magpatangay sa alon. Kahit kailan po, hindi tayo talo na maglingkod sa Panginoong Hesus. Talo ka man sa mundong ito, panalo ka naman kay Kristo. Amen? Na mas pipiliin mo, yung hindi ka na, wala kang man dito sa mundong ito, meron ka namang kaharian na nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mga kapatid, pakatandaan po natin itong verse na to. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mga kapatid, sa Diyos tayo maglingkod, hindi sa palakpak ng tao para po sa atin. Amen. Ibigay po natin yung lahat para po sa Panginoong Hesus. Lahat ng ating ginagawa, isipin natin, palagi ito ay para sa ating Panginoon. Nagbibigay ng kadakilaan at pagsamba sa Kanya. Last po sabi dito, be unshakable in the word of the Lord,
knowing that in Him we are victorious. Paglilingkod natin sa Panginoon na hindi natitinag, hindi nagpapatalo, hindi nagpapadaan sa mga problema. Ito po ay victorious po. Tagumpay sa ating Panginoong Hesus. At gusto pong iwan po sa inyo to. Sabi sa unang 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Taas lang po natin yung babasahin po natin. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Ang Diyos ang magtatagumpay po sa atin. Ang Diyos ang nagbigay po sa atin ng tagumpay. Yung paglilingkod po natin, sabi ko sa inyo mga kapatid, panghawakan po natin ito. Kapag nagbuhos ka ng oras sa Panginoon, kapag binigay mo sa ating Panginoong Hesus, hindi ito nasasayang, hindi ito talo. Kundi umpisa pa lang, tagumpay ka na kasi sumunod ka sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sabi dito, nawala, yun. Sabi dito, with God, nothing is lost. Serve God without compromise. Serve God with endurance. And serve God with your whole heart. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat at patuloy na magpasalamat po sa ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita po, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin po, Panginoon, sa paglilingkod namin sa inyo po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sapagkat tunay, Panginoon, na ikaw ay siyang kasama po namin, Lord Jesus. Na lahat ng nangyayari, lahat ng pagpapagal na ginagawa po namin, lahat ng binubuhos naming oras, Panginoon, sakripisyo po, Panginoon, sa paglilingkod po namin, Lord Jesus, hindi ito nasasayang po, Panginoon, Lord Jesus. Hindi ito nababaliwala sa Diyos na pinaglilingkuran po namin. Ito ay laging nakatatak para sa inyo po, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, hayaan niyo po, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord Jesus, na maging tatak sa puso po namin, Lord, na yung paglilingkod po namin sa inyo, hindi po dapat ito nakakompromise, Panginoon. Kundi binibigay yung the best na paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Laging nilalaan, Panginoon, na ikaw ay aming mabigyan ng karangalan po, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ay aming maitaas po, Panginoon Jesus. Na yung paglilingkod po namin ay buong puso po, Panginoon, na inilalaan para sa inyo po, Panginoon. Yung buhay na meron kami po, Panginoon, ay pinagkakaloob sa inyo po, Panginoon Lord Jesus. Sapagkat nakita po namin kung gaano ka kumilos. Nakita namin, Panginoon, kung paano nyo kami, Panginoon, sinasamahan sa journey ng paglilingkod namin, Panginoon. At kahit kailan, Panginoon, hindi nyo po kami pinabayaan po, Panginoon. At kahit kailan, Panginoon, hindi nyo po kami iniwan, Lord Jesus. Kaya maraming salamat sa inyo po, Panginoon, Lord Jesus. Mangusap ka sa puso po namin po, Panginoon, Lord Jesus. Na matatapos itong taong ito po, Panginoon, 2025 po, Panginoon Lord Jesus, kung loloobin niyo po, Panginoon, na kami makatungtong, makaapak, Panginoon Lord Jesus, sa panibagong taon. Sa 2026, Panginoon Lord Jesus, hahakbang kami, Panginoon, na ikaw ang tinitignan sa paglilingkod namin, Panginoon. Kung ano yung ginawa namin, nakatapatan, pagsunod sa inyo po, Panginoon, sa taong 2025, ay mas lalo po namin gagalingan, mas lalo po namin ibibigay yung the best na paglilingkod po sa inyo po, Panginoon. Habang kami ay may buhay, habang kami, Panginoon, ay binibigyan nyo ng pagkakataon na may bigay po namin yung paglilingkod sa inyo po, Panginoon, Lord Jesus. Ay ikaw po, Panginoon, ay siyang patuloy namin po, Panginoon, na pinibigyan ng pagsamba at pagdakila, Panginoon, Lord Jesus. Salamat sa inyo po, Panginoon. Salamat sa mula sa January po, Panginoon, hanggang sa December nga pong ito po, Panginoon. Ang katapatan niyo po, Panginoon. Ang pangako niyo po, Panginoon. Kung ano ka, Panginoon, Lord Jesus, hindi ka nagbabago po, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-abot niyo po palagi sa amin, Panginoon. Sa panahon na down kami, sa panahon na nanghihina kami, Panginoon, andyan po, Panginoon, yung para kami, Panginoon, na ibalik, palakasin, bigyan ng kapayapaan, Panginoon. At sabihin na magpakatatag, patuloy sa paglilingkod sa inyo po, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Kaya po ang pinupuri at sinasamba po namin sa pangalan ng si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Tayo po ba ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat still tayo po ay pinatatag niya, nakatayo dahil po sa kanyang grasya. Amen. Sige po, as we close our service, as we end this last service, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos. Come on! Kung medyo ngayon maliit yung palakpak, this time lakihan natin yung palakpak natin sa Panginoon. People Church, come on, Heart Community Church. We sing this song. We are very proud and thankful to the Lord. Thank you, Lord. When we shout, thank you, Lord, thank you, Jesus. Ay, parang isa lang yung sumigaw. Isa pa, thank you, Lord. Sabay-sabay po natin itong awitin. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. Thank you, Lord, for the forgiveness. You lead me by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. Let's sing. So remember your people. Remember your promise, oh God. your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Thank you, Lord, for making us strong and standing. Great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Let's sing along. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. I see your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Let's thank the Lord for His promises. So remember Remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Thank you, Lord, for remembering us. Remember. Remember your promise, oh God. So remember. So remember your people. We are His people, His children. Your promise, oh God. Sabay-sabay mo, your grace. Your
encouragement sa ating mga kapatid. Thank you for being with us. Thank you, Lord. Good morning pa. Good afternoon.